Yun. Hi guys! Ayun, so welcome to Chill Talks, Real Win. Dito, chill lang ang usapan natin, pero real impact. Real stories, real struggles, at real wins. Mula sa mga tao nagsimula sa wala, duman sa challenges, pero patuloy lumalaban para maabot ang goals nila. Kung gusto mo mag-grow, okay, mag-inspire at mag-level up, nandito ka sa tamang place. By the way, I'm your host. I'm Jerwin. Okay, samahan nyo kami. Okay, samahan nyo ako sa mga usapan hindi lang nakaka-inspire, kundi makakatulong talaga sa journey nyo. Okay? So, today's episode, may kasama tayong special na guest na mag-share ng kanyang journey, okay? Kung paano niya magsimula, ano yung pinagdaanan niya, at paano niya na-achieve yung mga wins niya ngayon. Okay, so let's all welcome our digital associate, Coach Kenneth. Hi, I'm Kenneth Gamos po, Tubong Bicol, Yes. from Legazpi City, Albay. Anyway, chill lang tayo, pero siguraduhin natin na mapupulot ka. May mapupulot ka dito, let's dive in. Okay, so yun. Coach Kenneth, ano ba yung background mo dito? Explain mo naman sa amin kung ano yung background para kilala ka ng mga viewers natin. Ayan, anyway, I'm Kenneth Gamos po, 23 years old. And background ko po, I'm a college graduate. And the same time po, I'm a former employee. And actually po, simula high school pa lang, nag-work na po ako. Oh, nice. Grabe, you're very hardworking, no? Yes, Kumbaga pinagkasabay mo pala siya. Anyway, taga saan ka pala? taga Legazpi lang po ako. Legazpi, Albay. Legazpi, Albay. So dito ka pinanganak, tapos dito ka din Actually po, pinanganak po ako sa Batangas. Batangas. Pero mga after 3 years old po siguro ako noon, lumipat na kami dito sa Bicol. Oh, okay. So, So, dito na ako lumaki. Dito na yung permanent address mo. Yes po. Saan ka pala graduate? Anong school yung ano mo? Yung school ko po, yung pinag-collegehan ko is Sakat College. Cat College. Opo. And yung course ko is Engineering Technology. Wow. So graduate 4 years. Yes, 4 years. Oh, wow. 4 years. So yun. So kayo mo naman yung mga classmate mo dyan. And hi sa mga classmate ko, di ba? Yan. Hopefully, you're doing well then. And sana umasensa tayo lahat. Yan. So yun. Anyway, anong trabaho nila mama o papa mo? Si mama po, nasa house po siya. Housewife. Housewife. And si father ko naman is meron siyang vulcanizing shop. Oh, okay. So, siya doon, tireman. Okay. Ilan kayo mga kapatid pala? Kami, konti lang naman. Mga 8. Walo? Grabe. So, ganun kasi pag yung papa ko. Ayun, so anyway, Coach Kenneth Gamos, tama Yes ang po. real name mo. Paano mo nakita si DBA? Nakita ko si DBA actually before pa may makapag-introduce nito sa akin. Nakikita ko na talaga si DBA sa sa TikTok, sa Oh. Facebook Reels. And syempre nakikita ko doon mga kabataan, sumasayaw, nakapag-travel and talagang mga masasaya. Oh, And syempre nakikita ko rin po na kumikita po talaga sila. So, ibig sabihin pala talaga, active ka sa mga social media. Yes po. Lang talaga ako, scroll lang. Nagpa-scroll ka lang. Oo, Then, kung ano yung kagawaan ng mga kabataan ngayon. yun ibig yung ginagawa ko. sabihin, lagi mo siya nakikita yung DBA. Opo, lagi Oo. talaga. So, ibig sabihin pala talaga, ibig sabihin pa na lagi mo nakikita si DBA, maraming gumagawa ng DBA, tama ba? Yes po, siguro. Opportunity ng DBA. Kasi di mo makikita ito lagi-lagi kung hindi mo siya nakikita, Tama. kung walang gumagawa nito. Mm-mm. Tama ba? So, yun. Ano yung reason mo bakit mo sinimulan si DBA? Bakit ka sinimulan yung opportunity? Anyway, kaya ako sinimulan itong opportunity dahil yun nga, since nakikita ko yung yung mga nauna sa akin na nakapag-start dito, na maganda yung lifestyle nila, kumikita. And ako naman kasi, gusto ko rin talaga ng pagbabago sa sarili ko. Gusto ko ng growth. Kasi kung ako before, yung na-mindset talaga sa akin is, mag-aral ka ng mabuti, di ba? Para hanap ng trabaho. makagraduate mo. Hanap ng trabaho. Oo. Doon ko na doon ako nagkaroon ng realization na lahat naman hindi lahat ng may trabaho maganda yung buhay. Hindi rin lahat ng nakapagtapos ng pag-aaral may trabaho. Tama. Kaya doon ako nagkaroon ng realization na kung papatagalin ko pa, so kumusta kaya yung life ko? Oo. Connect ko lang doon yung sinabi mo na maraming graduate pero walang trabaho. Tama. Apo. Last week nag-scroll ako. Nakita ko sa CHED, nag-post yung CHED, 25,000 na graduate last 2025. 3,000 lang yung may trabaho. Opo. Imagine mo. Actually, ang sa dami. mga kabash ko po, ganun din. walang Walang trabaho yung iba, walang tambay din trabaho talaga. Even though college graduate, no? Opo.
At pinag-usapan natin, ano pa lang yun? Last Last year. year. Paano yun ngayon? Dadadag pa rin sila. Tama ba? Dagdag naman yung mga tambay. Oo, dadadag talaga siya. Ayun, so ibig sabihin, gusto na-inspire ka lang sa mga nakikita mo sa mga gumagawa ng DBA. Opo. Na-inspire mo yung nakapag-travel sila, Yes po. yung lifestyle, at yung nagiging resulta nila dito sa DBA. Yes. Kaya mo sinimula na gawin din yung DBA. Okay. So ano yung naging result mo dito? Yung pinaka result mo dito sa DBA? Dito po, syempre, unang-una, dito po ako nagkaroon ng growth and syempre, tumas yung, yung self-confidence. Kasi kung before, wala talaga akong, wala akong confidence sa sarili ko. Wow. Kahit sa, sa pagpapapicture lang, ayoko talaga. Tapos ayoko yung, yung ganito. Oo. Ayoko ng, nakipag-usap. Kasi introvert ba? Okay. Pero dahil dito, tumas yung self-confidence ko, naon yung skills ko in terms of communication. And syempre, dito po na-experience ko na kumita ng maliit. Una, 2,000, 5,000, 20,000, 30,000. Hanggang sa, kumita ako ng, ng 11,800. Wow. Pero lang yun, sa isang araw lang yun. One day lang. Oo. Grabe, no? Kasi kung sa labas, di ba, never mo yun ma-experience. So, dito, possible pala siya, kitain. Ko yun sa'yo, connect ko yung 11,000 na yun, pang 1 month na yun sa empleyado. Opo. Diba? Kung 1 month na yun. mag-empleyado ka 1 month. Pero sa opportunity ng DBA, one day lang, 1 day lang. 11,000. Yes, possible. Ayun. So maganda yun kasi ang DBA pala hindi lang income. Yes, Kumbaga, it's more on personal development din. Yun yung maganda. Ayun, i-develop ka din through a better you. Yes. Diba? Better person. Kumbaga, imagine mo ngayon nakakaharap ka na sa camera, dati hindi. Ngayon may confident ka na, tumatas yung confident level mo. So, ganun pala yung binibigay ni DBA na opportunity. Sobra talaga. So maganda siya. Hindi lang travel. Opo. Kumbaga yung parang bibigyan ka talaga ng bagong better version ng sarili mo. Yes. Yung ganda, no? So yun, tawag dito. Ano yung ano yung mga nagiging learning mo at realization mo na nag-start ka sa DBA? Siyempre po, unang-una, dito ko na-realize na, siyempre, nag-start ako dito, student din. Student. And worker. So, siyempre, pag umaga, school, and pag gabi, itong DBA. opportunity, DBA. So, doon ko na-realize na kahit pala, may nag-aaral ka, kayang-kaya pala gawin. Wow. Oo. Part-time. Pwede. Part-time. Tapos, syempre, habang ginagawa ko siya part-time, yun nga, doon nade-develop yung sarili ko. Di ba na aside sa pag-aaral, ito, opportunity yung ginagawa ko sa gabi. Okay, which is, yun nakatulong talaga sa sarili ko. Na, alam mo yun, mas gumaling pa. Hindi lang sa sa trabaho, kundi sa sarili mismo. Oo. Maganda yun kasi nag-develop ka ng another skills. Yes. Kumbaga, para kumita talaga ng malaki, ang pinaka-the best dyan, mag-develop ka ng ibang skills, hindi lang yung tinapusan mo ng pag-aaral mo. Kasi pag marami kang alam sa buhay, syempre, mas mabilis ka sa successful. Yes. Mas marami kang alam, mas marami kang skills. Di ba? So, mas marami ang alam mo para umasenso ka sa buhay. Mas mabilis yung pag-asenso mo. Opo. Tama ba? So, anyway, ibalik ko dun sa ano yung pinaka-deepest why mo, bakit mo siya ginawa yung DBA? Kasi di ba, college graduate ka naman, pwede ka naman maghanap ng trabaho. In course mo. Tapos si papa mo, may vulcanizing shop naman, tama? Yes, vulcanizing so, shop. pwede naman na yun na lang ang gawin mo. So, why pinili mo si DBA despite na marami kang options? Opo. Siyempre po, yung deepest why ko kung bakit ko talaga ito ginagawa is para talaga sa sa family. And siyempre sa future ko. Kasi yun nga, may experience na ako sa work and yung parents ko hindi rin din talaga pabata. Oo, and actually ang gusto ng papa ko talaga is magtrabaho ako. Pero syempre, mas nakita ko talaga yung sarili ko dito sa opportunity na to, na dito ako maabot yung pangarap ko and dito ako mapapa-experience sa parents ko. 'Di ba? Yung life na deserve din nila. Oo. Na kasi yung nakikita ko sa parents ko from both sides, sa mother side ko and father side ko, is wala talagang may kaya or mayaman sa amin. So, doon ako nakapag-decide na sabi ko, ako yung magiging una, 'di ba, na milyonaryo sa amin. Wow. Okay, kaya ito yung ginawa ko. Kasi and syempre nung talaga nag-aaral ako, since naka-mindset that time na mag-aral and makapagtapos, nung nakilala ko tong opportunity, dito ako nagkaroon ako ng transition na from focus lang sa school. Ito, gawin ko tong opportunity. Mas bigyan ko tong time
kaya nung nag-start ako dito, ano ko parang full part-time sa school, full-time dito sa opportunity. Wow. Ganun yung naging mindset. Ganda ng naging attitude mo, no? Opo. So yun, anyway, ang pinaka-the best dito kasi nakita mo talaga ng yung opportunity na ito yung pwede magpabago talaga ng Yes. buhay mo. At the same time kasi maraming opportunity, yes, graduate ka, tapos si papa mo mayroon na small business, tama Yes, ba? Pero syempre, iba yung yaman ng family mo. Iba yung business ng papa mo, iba yung business mo. Sa Yes. kanya yun, tama ba? Yes. It's better na mag-build ka din ng sarili mong, di mo, wealth, tama ba? Yes. At the same time, mas maganda na may kinikita ka sa, for example, ipamamanahin mo yung business ni papa mo. Opo. Mas maganda na may kinikita ka pa rin na ibang source of income. Yes. Kasi sa nowadays, di ba, mas better na marami kang, Mm-mm. di ba, nagpo-flow na income Yes. papasok sa'yo. Mas Opo. maganda yun, tama ba? Opo. Kasi kung yun nga, pag nag-asawa ka na, hindi talaga sapat yung ay kahit yung both na mag-asawa may trabaho, hindi talaga sapat. Yes. Oo, Kaya mas totoo maganda yun. talaga na, maraming source of income. Oo, maraming source of income. Maganda, no? Anyway, tawag dito, ano yung message mo sa mga, mga katulad mo na fresh graduate, tapos, Yes, okay. di ba, may mga options din sa buhay. Ano yung message mo sa kanila, sa mga nanonood natin? Siyempre sa akin naman, yung message ko lang sa inyo, siyempre kung gusto niyo talaga ng pagbabago, siyempre kailangan mo lang din talaga sumubok ng bago. Kasi kung ikaw nagtatrabaho ka na ngayon, di ba, siyempre kung ano yung ginagawa mo ngayon, siyempre yung magiging resulta rin yan, ganun pa rin. Di ba? And siyempre ang maganda naman dito sa opportunity natin is hindi mo naman kailangan maging magaling para magsimula. Siyempre kailangan mo lang din simulan para gumaling ka. So yun yung the best kasi siyempre dito may mga head coaches tayo na mag-guide sa'yo. Kasi ako din naman before nag-start ako dito, wala akong idea kung paano to gawin, 'di ba? Kung paano ko gagawin yung opportunity. Okay, kasi that time, mindset ko talaga mag-aral lang din and mag-work. So, ito sa akin, napakabago nito. Pero syempre, since dedicated ako na magkaroon ng pagbabago sa sarili ko, gusto kong umasenso talaga. Kaya, nag-decide ako na gawin to. Okay, so yun yung sa akin. Yes. Anyway, dugtong ko lang doon sinabi ni Coach Kenneth. Sa pagiging empleyado kasi, talaga marami naman tayong kilala na empleyado. Talagang Apo. hindi naman talaga, nag-level up sa buhay, gumaganda yung life, tama ba? At sa same time, pag-aralan mo, wala naman talagang yumaman or naging successful ng empleyado lang. Yes. Di ba? From empleyado, nagiging nag-try sila ng mga opportunity. Opo. Tama yung sinabi mo na you need to take risk. Opo. Kasi kung hindi ka susubok, paano mo malalaman kung para sa iyo yung Yes. isang bagay, 'di ba? Mm-mm. Hindi mo susubukan. Tama ba? Parang sa pagkain lang eh. Oo, totoo Hindi mo yun. titikman, hindi mo malalaman na masarap. Yes. lahat ng nakikita mo, okay, na mga successful sa labas or kahit anong field, kahit anong opportunity, nag-take risk sila. Yes. Tama ba? Yun. At hindi rin nila alam yun kung paano nila ginagawa yung business na yun. Tama ba? Sa umpisa, parang ikaw din. Opo. Hindi mo din Hindi ko alam. Nasanay ka na lang din. Opo. Tama ba? So yun. Anyway, siguro as much as gusto namin pahabain to, ayun. So ito na lang. Inspirational message na lang sa mga nanonood natin. Siyempre, siyempre ako naman is, yun nga sabi ko sa inyo, from typical na student, di ba, nagtatrabaho, hanggang sa nakilala itong opportunity, sumubok, sinipagan, sinimulan, okay, nagtiwala sa sarili, hanggang sa ito, sobrang ganda nang nangyayari sa akin ngayon dito. And again, dito once na nag-start ka, hindi ka mag-iisa. So maraming tao na mag-guide sa'yo, meron tayong community dito na aalalay sa'yo, susuporta sa'yo. Kaya kung kinaya ko, syempre kayang-kaya mo din. And yun, kaya lang din talaga mag-take risk, di ba, na simulan to. Yes. Yeah. So thank you so much, Coach Ken, sa napakaganda mong inspirational message. Sabi niya doon, kung kaya niya, Kaya mo rin. kayang-kaya mo din. So yun. And that's it for today, our episode of Chill Talks, Chill Wins. If may natutunan ka today, don't forget to share this with your friends. Baka ito na yung mga message na kailangan din nila. Diba? Follow, like, and stay tuned for more real stories, real wins. Again, this is Coach Jerwin reminding you, keep it chill, but always go for the real win. God bless! Bye-bye.